Sa pagpapatuloy ng kwento, kung saan binigyan ni Gui si Yenho ng isang pulang tela, sinabi niya na ito ay tanda na siya ay isang espesyal na panauhin ng Hao Sect. At sa oras na itinali niya ito saan man niya gusto, may lalapit na impormante ng Hao Sect upang hanapin siya. Sa isip ni Gui ang isang tao na sapat ang galing para talunin ang 4 na espada sa edad na 17. Wala pang katulad niya sa Central Plains. Kaya ang pagkakaroon ng koneksyon sa kanya sa ganitong paraan, tiyak na makakabuti para sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Yenho si Gui kung libre ba ang tila na ibinigay niya sa kanya. Ngunit sinabi ni Gui na hindi. Kaya sinabi ni Yenho na walang silbi iyon para sa kanya. At sinabi ni Gui, kung ganoon, bibigyan niya na lang siya ng impormasyon ng libre sa susunod. Kaya tinanong siya ni Yenho kung totoo ba. Sinabi ni Gui na espesyal iyon para kay Yenho. Dahil ayaw nilang mawala si Yenho bilang customer dahil lang sa nangyari kanina. Kaya biglang napatawa si Yenho at sinabi niya na wala naman talagang nangyari, hindi ba? Ngunit si Jiang Il ay biglang nalungkot, sinabi niya na parang siopaw na ang kanyang mukha, tapos naubusan pa siya ng pera. At bigla siyang inasar ni Yenho, sinabi niya na madalas mangyari iyon, kapag isa kang talunan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa labas, kung saan, habang abala ang dalawa sa kanilang paglalakad, makikita si Jiang Il na malungkot, dahil naubos ang kanyang pera pati na rin ang kanyang ipon. Kaya napapamura na lang siya. Pagkatapos ay biglang naging seryoso ang mukha ni Yenho at tumingin kay Jiang Il at sinabi niya na ang pera ay dumarating at umaalis. Bukod pa roon, ang isang pulubi ay hindi dapat maging sakam ng ganyan. Alalahanin mo ang pinagmulan mo bilang pulubi. Sa isip ni Jiang Il, ang taong ito ay hindi niya kayang bugbugin. Kaya napagdesisyonan na lang niyang umalis at iwanan si Yenho, dahil nakuha na din naman niya ang impormasyon na kanyang kailangan, kaya sinabi niya na sana ay hindi na sila magkita kailanman. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Yenho sa balikat, at sinabi niyang teka lang, dahil mayroong isang problema. Kaya pagalit na tinanong ni Jiang Il si Yenho kung ano naman iyon. Sa maamong mukha, mapupungay na mga mata at masayang ngiti, sinabi ni Yenho na wala siyang pera. Nang marinig iyon ni Jiang Il, biglang uminit ang kanyang ulo, kaya minura niya si Yenho at sinabi niyang wala siyang pera. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa sangay ng Hao Sect, kung saan makikita ang isang babae na mag-isa na nakatayo sa rooftop. At makikita si Gui na malalim ang iniisip, habang nakatingin sa baba, pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa. Pagkatapos ay bigla niyang tinawag si Gang Mo, at inutusan na magpadala ng sulat sa pangunahing sekta at ipaalam na ang pangalawang anak ng pinuno ng Wei Clan, mula Guangdong na nawala noon, ay bumalik na bilang isang dalubhasang martial artist. At pagkatapos ay makikita si Yenho na nakarating sa Great Hanlim Institute. Siya ay seryosong nakatitig sa pangalan na nakasulat sa karatula. At sa loob makikita ang malawak at malinis na lugar ng Sunglin, ang Great Hanlim Institute. At makikita ang isang iskolar na tahimik na nakaupo sa tabi ng lawa, habang may hawak na isang tasa ng tsaa. At siya si Moon Yuhuan ang ikatlong dakilang iskolar. Maya-maya lang ay bigla siyang tinawag ng kanyang anak at sinabi niya na merong dumating na bisita at hinahanap siya. At siya si Moon Yunej ang anak na babae ni Moon Yuans. Sinabi ng iskolar sa kanyang anak na wala siyang nakatakdang schedule sa ngayon. Ngunit sinabi ng kanyang anak na gustong makipaglaro sa kanya ng lalaking iyon ng Go. Nang marinig iyon ng iskolar ay biglang nagningning ang kanyang mukha sa kasiyahan. Kaya kaagad niyang inutusan ang kanyang anak na papasukin ang kanilang bisita. Maya-maya lang ay dumating na ang kanyang anak, kasama si Yenho. Sinabi ni Yenho sa iskolar na sana ay hindi siya nakakaabala sa kanya. Sumagot ang iskolar at sinabi niya na siyempre hindi, at ikinagagalak niya na mayroon silang bisita na tulad niya at balita pa niya ay gusto niyang makipaglaro ng Go kasama siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Yenho na maupo, upang magsimula na sila sa kanilang laro. Sinabi ni Yenho na ito lang ang alam niyang laruin. Pagkatapos ay sinabi ng iskolar na simulan na nila ang laro at siya ang gagamit ng puting bato. At inutusan niya si Yenho na siya na ang mauna. Si Yenho ay nananabik ng simulan ng laro, kaya kaagad siyang kumuha ng itim na bato mula sa lalagyan. At sinabi niya na siya na ang mauuna. Ngunit habang siya ay kumukuha ng mga itim na bato mula sa lalagyan,
Sa isip ng iskolar ay hindi dapat siya umasa ng malaki kay Yenho. At sa tingin niya ay kaya lang ito narito, ay para makakain ng libre. Kaya naisip niya na pagkatapos ng laro ay tutulungan niya ito. Pagkatapos ay kaagad na sinimulan ni Yenho ang kanyang unang tira ng walang pagdadalawang isip, habang seryoso itong nakatitig sa iskolar. Kaya biglang nagulat ang iskolar sa ginawa ni Yenho, at siya ay biglang napahanga ni Yenho. Sa tingin niya ay hindi isang baguhan ang ating bida, at mukhang may ibubuga naman pagdating sa laro, nagpatuloy ang palitan ng kanilang mga galaw. Napansin ng iskolar na mabilis gumalaw si Yenho, at bihira lang siya makakita ng kasing edad niya ang may ganoong karanasan. Nagpatuloy ang kanilang paglalaro. Ni isa sa kanila ay walang gustong magpatalo, kaya habang ang iskolar ay iniisip kung ano ang kanyang gagawing galaw. Si Yenho ay mabilis na tumitira ng kanyang pamato, nang walang pagdadalawang isip. Kaya biglang pinagpawisan ang iskolar, dahil hindi niya masabayan ang bilis ng mga galaw ni Yenho. At hindi siya makapagdesisyon ng kanyang susunod na galaw. Kaya habang dahan-dahan niyang inilalagay ang kanyang pamato, bigla siyang napamura nang mapagtanto niya na naisahan siya ni Yenho, kaya naisip niya na si Yenho ay hindi lang mabilis gumalaw, kundi isang halimaw pagdating sa larong Go. Mula sa kanyang tusong ngiti, tinanong niya ang iskolar kung hindi pa ba siya titira. Ang iskolar ay namangha sa husay ni Yenho. Naisip niya na ang estilo ng paglalaro ni Yenho ay parang galit na alon ng dagat. Para siyang taong sabik sa labanan, walang takot umatake kahit hindi kailangan. Kapag may kaunting puwang, sumusugod siya na parang gutom na demonyo at sinasakmal ang kalaban. Kaya isa siyang demonyo ng digmaan. Pagkatapos ng kanilang laro ay binati ng iskolar si Yenho sa magandang laban. At siya ay napahanga sa kanyang kakaibang estilo. Kaagad na nagpasalamat si Yenho at sinabi niya na lahat ng iyon ay dahil sa pambubuli sa kanya ng kanyang master. Nang marinig iyon, ay mariin na nagtanong ang iskolar kay Yenho, kung totoo bang may master siya. Biglang naalala ni Yenho ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang master, kung saan siya ay mahigpit na pinagsasabihan, na hindi siya dapat matalo. At bumalik tayo sa kasalukuyan, sinabi ni Yenho na tama ang kanyang narinig, meron siyang isang napaka-istriktong matandang master. At dagdag pa niyang sinabi sa iskolar, kung hindi naman kalabisan, nais niya sanang manatili dito ng panandalian. Dahil sinabi ng kanyang master na manatili muna siya sa rulan ng ilang sandali. Nang marinig ng iskolar na sinusunod ni Yenho ang turo ng kanyang master, sinabi niya na siyempre tutulungan niya ito. At maghahanda siya ng kwarto para sa kanya at maaari siyang manatili hanggat gusto niya. Pagkatapos ay inutusan ng iskolar ang kanyang anak na maghanda ng kwarto at mga damit para kay Yenho, at samahan din siya sa polygon. Medyo nag-aatubili na sumagot ang kanyang anak, sinabi niya na naiintindihan niya. Ngunit sinabi ni Yenho na wala siyang pera na pambayad para sa kanila. Nang marinig iyon ng iskolar siya ay biglang napatawa, sinabi niya na hindi niya naman inaasahan ang kabayaran para sa bisita na katulad niya. Binabalak pa nga niya sana hilingin kay Yenho na manatili siya sa kanila, kung hindi lang nagtanong si Yenho. Kapalit nito ay makipaglaro siya sa kanya o sa ibang bisita ng Go paminsan-minsan. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Yenho na gagawin niya iyon. Pagkatapos ay magalang na nagpaalam si Yenho sa iskolar upang umalis. Kasama ang anak ng iskolar na si Yunej na inutusan siya na sumunod sa kanya. Pagkatapos makikita ang isang malaking batya na puno ng maligamgam na tubig. At naroon si Yenho na mag-isang naliligo, nilalasap ang sarap ng tubig, at sobrang gamaan ang kanyang pakiramdam, pagkatapos ng ilang taon ng walang ligo. Bigla niyang naalala na noong bata pa siya, hindi niya gusto ang maligo. Ngunit ngayon niya na napagtanto kung gaano kasarap ang tubig, at pakiramdam niya ay gumanda ang kanyang balat. Halos maiyak na siya, sa ngayon, dahil sa sarap ng tubig. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang master, sinasabi niya na kasalanan ito ng matanda. Maya-maya lang ay biglang dumating si Yunej na may dalang tuwalya, pasimple niyang sinipa ang pinto gamit ang kanyang paa, upang tawagin si Yenho. Sa isip niya, hindi niya maintindihan kung bakit tinanggap ng kanyang ama si Yenho bilang isang panauhin. Dahan-daang naglalakad palabas ng pinto si Yenho. Pagkalabas niya ay biglang nagulat si Yunej nang makita si Yenho ng hubot-hubad. Kaya siya ay biglang napasigaw dahil sa gulat.
Kaya tinanong ni Yeonho si Yoonaj kung ano ang problema. Sinabi ni Yoonaj kay Yeonho, habang nahihiya, na akala niya ay isang multo si Yeonho. At pagkatapos ay inutusan niya ito na magbihis. Kaya habang dahan daw ang kinukuha ni Yeonho ang tuwalya, biglang namula ang mukha ni Yoonaj. Nang makita ang hitsura at ang matipunong katawan ni Yeonho, habang binabalutan ng tuwalya ang kanyang katawan. Kaya tumingin siya kay Yoonaj at mahinahon na nagtanong kung sapat na ba iyon. Nang makita niya si Yeonho na biglang nag-iba ang hitsura at ang tindig pagkatapos maligo. Tinanong niya ito kung sino siya. Makalipas ang ilang araw, maririnig sa labas ang malakas na sigaw ni Yoonaj, kung saan tinatawag niya ang kanyang ama. Sinasabi niya na dapat ay pagsabihan niya ang taong iyon. Kaya tinanong niya ang kanyang anak, kung sino ang tinutukoy nito. Sinabi ni Yoonaj, na ang tinutukoy niya ay yung bagong dating. Ipinaliwanag niya na hindi lumalabas ng kwarto si Yeonho. Puro tulog lang siya buong araw kung hindi kumakain. Iyon lang ang ginagawa niya buong linggo. Biglang natahimik ang kanyang ama at tumingin ito sa kanyang anak. Sinabi ng kanyang ama na nakalimutan niyang tanungin ang pangalan ni Yeonho. At inis na sinabi ni Yoonaj sa kanyang ama, na sinabi dati sa kanya ng kanyang ama na ang katamaran ay isang kasalanan. At dapat laging abala ang isang tao. Kaya bakit wala siyang sinasabi tungkol sa pagiging tamad ni Yeonho? Maaaring bisita siya, pero sinisira niya ang atmosphere. Hindi pinansin ng kanyang ama ang sinabi ng kanyang anak. Sinabi niya na gusto niya ang paglalaro ng Go. Marami siyang pwedeng matutunan tungkol sa kanyang kalaban kapag naglalaro. At maaari niyang itago ang kanyang ekspresyon sa mukha at ingatan ang kanyang mga salita, ngunit hindi niya maitatago ang kanyang sarili kapag naglalaro ng Go. Ang taong walang pasensya ay hindi kayang maglaro ng may pasensya, at ang kabaligtaran ay hindi matutong mag-enjoy sa laban. Makikita mo kung paano namuhay ang isang tao, pati na rin ang kanyang personalidad, kapag nakipaglaro ka sa kanya ng Go. Magaspang at padalos-dalos ang estilo ng laro ni Yeonho. Hindi pa siya nakakita ng ganoong estilo na kagaya ng sa kanya. Kaya sigurado siya na hindi tamad si Yeonho. At malamang ay napakahirap ng buhay na pinagdaanan niya. Kung maliwanag ang sikat ng araw, gayon din kadilim ang anino na nabubuo nito. Kung tamad man siya ngayon, sigurado siyang ibig sabihin yun ay sobrang hirap ng buhay niya noon. Hindi dapat itaboy ang ibon na nagkubli sa ilalim ng bubong upang makaiwas sa ulan. Hindi dapat tanungin ang ibon kung bakit hindi na lang ito lumilipad sa ulan. Kaya sinabihan niya ang kanyang anak na hayaang makapagpahinga si Yeonho. At biglang napabuntong hininga si Yoonaj at agad na sumang-ayon sa sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti at may naisip na isang magandang plano. Maya-maya ay pumasok siya sa silid ni Yeonho, siya ay biglang nenas nang makitang napakakalat ng kanyang silid, habang ito ay natutulog. Iniisip niya na naloko ang kanyang ama. Walang paraan na ang tamad na ito ay katulad ng pagkakalarawan ng kanyang ama. Kaya napagpasyahan niya na gagawa siya ng paraan, upang mapalayas niya si Yeonho sa lugar na ito. Kaya lumapit siya kay Yeonho at inutusan niya ito na bumangon. Habang si Yeonho ay kinukumuta ng kanyang sarili, tinanong niya si Yoonaj kung bakit. Dahil sa sobrang inis, hinailan niya ang kumot ni Yeonho at sinigawan niya ito ng malakas, at inuutusan siya na bumangon. Dahil mataas na ang sikat ng araw. Kaya habang si Yeonho ay napapahawak sa kanyang ulo, sinabi niya kay Yoonaj, talaga ba? Kung ganoon, sabihan siya kapag palubog na ang araw. Hindi mapigilan magmura ni Yoonaj, dahil sa galit, kaya tinatanong ni Yoonaj si Yeonho kung ano ba ang problema niya. Lahat ng tao rito ay nag-aaral, bakit siya walang ginawa kundi matulog ng buong linggo? Kaya sinabi sa kanya ni Yeonho na ang mga taong iyon ay nag-aaral dahil gusto nilang mag-aral. At siya naman ay natutulog dahil gusto niyang matulog, kaya tinatanong niya ito kung ano ang problema. Pagkatapos ay pinagsabihan siya ni Yoonaj na tumahimik, hindi niya matanggap na nakikita lang niya itong pagulong-gulong sa higaan nang hindi man lang naliligo. At tinatanong niya ito, kung sino sa palagay niya ang naglalaba ng bedsheet niya. Kaya kahit papaano, kailangan man lang niyang gumawa ng paraan para masaklian ang pagkain kinakain niya, malamang hindi niya alam, pero hindi rin naman sila ganoon kay Amon. Kaya nilang pakainin ang mga taong nag-aaral, pero hindi nila kayang pakainin ang isang taong wala nang ginawa kundi matulog lang.
Kaya sinabi ni Yeonho sa kanya, na sinabi ng kanyang ama na maaari siyang manatili hanggat gusto niya. Kaya pag-alit na sinabi ni Yoonaj sa kanya na siya ang namamahala ng pera kaya hindi alam ng kanyang ama ang tungkol dito. Kaya tinitigan niya si Yeonho ng may seryosong ekspresyon. At tinatanong siya ni Yeonho kung ano ang dapat niyang gawin. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.